Magluluto nga pala ako ngayon ng inihaw na bangos. At dito nga pinagsama ko na lahat ng mga kailangan ko. Ayan o, kalamansi. At eto nga ang oyster sauce na piniga-piga ko pa. Hindi ko na pinakita kung paano ko pa hiniwa kanina. Kasi alam ko namang alam yun na kung paano yung ginagawa. At eto na nga yung bangos. Pero alam niyo itong bangos na to. Pinalinis ko kasi ito doon sa nagtinda sa akin kanina. Ayan, hiniwaan ko to dito. Tapos, yan, nakita ko dyan. May hiwa pala. Hala. Grabe, pero ginawan ko na lang. Yan, dyan ko nilagay. Sinunod ko yung gusto ko. Doon sa hiniwaan ko, doon ko siya inilagay. Buti na nga lang kanina, meron tumawag sa akin yung naglalako ng isda. Kasi napapaisip din ako, ano bang ulam namin? Ang hirap kasi pakainin ng mga anak ko. Tinanong ko nga kanina, gusto nyo ba ng bangus? Sabi nila, ayaw daw nila. Sige, wala kayong ulam. Ako na lang mag-uulam sa bangus. Siya, ito na nga. Tatapos ko na ilagay dito. Kukunin ko lang dito yung foil saglit. At tsadan! Ito na yung foil. Ayan, ilalagay ko na nga dito yung bangus na may mga sangkapan na sa loob. At bubuhusan ko to dito ng mantika para hindi masyadong dumikit dun sa foil yung kaliskis or yung, ayan, kaliskis. Hindi ko yung pinakaliskisan. Ayan na, itibabalot nga ito ng aking mga kamay dito sa foil. Tapos iihaw ko na siya. Ito ang aming ulam ng tanghali. Yun, ilalagay ko na itong uling. Uling tayo. Diba? Ayan. Ito ang gagamitin kong pandikit ng apoy dito sa uling. Ayan, umapoy na. Papaypayan ko lang para... At ito na nga, ilalagay ko na ang bangus. Yan, pwede na yung ganyan na grabe, kahit hindi ko siya pinaypayan, ang lakas ng apoy niya. Ito gagamitin natin. Diba? Ganyan sila. Ang bango nga. Hindi naman siya nasira. Yan, baliktarin ko kasi naririnig ko. Ganun-ganun siya. Baliktad naman ulit. Ito na po ang tingnan natin ang aking finished product. Grabe. May init. Wow. Press in. Wow. Wow. Look.